God's power. Faith empowered by the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang pananampalataya na pinlakas ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ito'y nagbibigay daan sa mga mananampalataya na mamuhay ng matagumpay at maisakatuparan ang kanyang mga layunin. So kung may Banal na Espiritu tayo, siya ang magpapaalala sa bawat salita ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga salita ng Ama. Ang pagsisikap ng tao lamang ay hindi makakamit kung ano ang magagawa ng Espiritu sa pamamagitan natin. So hindi natin kayang gawin ang pinagagawa ng layunin ng Ama kung wala sa atin ang Banal na Espiritu. So kaya nga ito'y mahalaga na tayo lagi nagbabasa ng Biblia. So kaya sinasabi niya sa Zechariah chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas o sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, ngunit kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. So kaya nga hindi natin kayang gawin ang salita ng Diyos kung wala sa atin ang Banal na Espiritu ng Diyos. Dahil siya lamang ang gagawa nito sa loob natin sapagkat ang Banal na Espiritu ay nananahan sa bawat puso, bawat buhay ng bawat mananampalataya kung ina-acknowledge natin siya. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe tulad na lamang sa halimbawa ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, si Apostol, pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoon Jesucristo sa langit, halimbawa ng mga apostol, ang mga apostol ay puspos ng Banal na Espiritu, ay buong tapang na naghahayag ng Ebanghelyo, nagsasagawa ng mga himala at umakay sa maraming mananampalataya. So kaya kung wala sa atin ang Banal na Espiritu ng Diyos, hindi natin kayang maisakatuparan, hindi natin kayang gawin ang banal na kasulatan. Hindi maniniwala kung wala ang Banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, hindi niya kayang gawin, hindi niya kayang sundin ang salita ng Diyos sapagkat ang Banal na Espiritu Santo ang kumikilos sa loob natin kaya natin nagagawang sumunod sa salita ng Diyos. Kung hindi natin kayang gawin ang salita ng Diyos, ibig sabihin wala sa atin ang Banal na Espiritu ng Diyos sapagkat walang patay na gumagawa. Dahil kung patay ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo kayang sundin ang salita ng Diyos. Dahil maraming patay na espiritual na hindi nila kayang sundin. Kahit ilang taon kang nag-aaral dyan ng Biblia, kung patay ang Espiritu, hindi mo kayang sundin ang salita ng Diyos. So kaya nga't mahalaga na yung Banal na Espiritu ay buhay sa bawat mananampalataya. So kung buhay, lahat ng salita ng Diyos kaya nating sundin. Hindi tayo magiging against sa salita ng Diyos. Kaya ano ang dapat nating, ito yung God's power. Confidence in God's power brings peace. So ibig sabihin, ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Pinapalitan ng pananampalataya ang sa kapangyarihan ng Diyos ang takot at pagkabalisa ng kapayapaan. Maaari tayo magtiwala na siya ang may kontrol at gagawin ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga't sinasabi niya sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Sabi ng banal na kasulatan. So kaya nga't mahalaga na tayo nagtitiwala lamang sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Kaya nga't sinasabi sa banal na kasulatan sa Isaiah 26 verse 3 na perfect peace. Ibig sabihin, panatilihing ganap na kapayapaan. So kaya nga't ito yung sinasabi, ang pangako ng kapayapaan para sa mga nananatiling nakatutok at nagtitiwala sa Diyos. Na binibigyan din ito na ang tunay at pangmatagalang kapayapaan ay nagmumula lamang sa isang matatag na pananampalataya
at pagtitiwala sa Diyos sa halip na sa pangyayari o pagsisikap ng tao or sa tao. So kaya nga ito yung tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo na pinakalma niya ang bagyo. Pinatahimik niya ang bagyo, ang mga disipulo ay natakot para sa kanilang buhay sa panahon ng isang bagyo. Ngunit ipinapakita ng ating Panginoon Kristo ang kapangyarihan sa kalikasan na nagpakalma at nagtuturo sa kanila na magtiwala lamang sa Panginoong Kristo. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na mababasa natin yan sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Basahin niyo na lamang po na pinatahimik ng Panginoong Kristo ang unos na nagdulot ng kapayapaan sa natakot na mga disipulo. Ang gawang ito ay sumasalamin sa kanyang kapangyarihan na magdala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kung paano ang sakripisyo ay nagdudulot ng espiritual na kapayapaan. So kaya nga, ito yung huwag tayong matakot. Ang bagyo, isang biglaan, marahas na unos na bumangon, nagbabantang lulubog ang bangka. Ang Panginoong Kristo gayon paman ay natutulog lamang siya sa hulihan. Ngunit ang mga disipulo ay natakot para sa kanilang buhay at ginising ang Panginoong Kristo na nagtatanong kung nagmamalasakit ba siya sa kanilang mga panganib. So kaya nga ito yung pinakalma ng Panginoong Kristo at sinaway ang bagyo. Inutusan ng hangin at ang mga alon ay tumahimik, ang bagyo ay huminto at ang dagat ay naging kalmado. So kaya nga ito yung reaksyon ng disipulo na tinanong ng Panginoong Kristo ang takot at kawalan ng pananampalataya ng mga disipulo. So ang mga alagad ay namangha at nagtanong kung sino ang Panginoong Kristo na kinikilala ng ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan. So kaya nga ito yung sinasabi na nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo sa kalikasan na itinatampok ang kahalagahan ng pananampalataya sa kabila ng mga unos. So kaya nga ito'y sinasabi na pagkakaiba sa pagitan ng takot ng tao at ang banal na kapangyarihan ay nag-aanyaya sa pagmuni-muni, pagtitiwala lamang sa pangangalaga at kapangyarihan ng Diyos.